Well, pabor nga yun sa akin kung hindi ka pa rin sasagot. Nakangising sabi niya. Sa konting pangising niya ay lumabas agad ang dimples niya. Nag-init ang pisngi ko. May naalala nga lang ako. Bakit pa ayaw mong maniwala? Anong naalala mo? Putol niya sa sinasabi ko at tumitig na naman sa labi ko. Mariing napapikit ako. Ramdam na ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ko. Dumilat ako at sumagot. Yung kuya ko. Naalala ko. Pagdadahilan ko. Ilang sandali siyang hindi nakapagsalita. Tumaas ang kilay ko sa kanya. Hindi naman umulan ah. You still remember him? Kunot noong tanong niya. Ayaw talagang maniwala sa akin. Abogado nga siya. Alam niyo kung kailan nagsisinungaling ng isang tao. Nag-iwas ako ng tingin at tumango. Siyempre. Wala akong maisip na isagot. Hinawakan niya ang baba ko at hinuli ang mga mata ko. Kumunot ang noo ko. I thought you were worried about me. Sabi niya habang titig na titig sa akin. Napalunok ako. Bakit ba biglang ang hirap niyang titigan pabalik ngayon? Kasama na rin yun. Sabi ko at nag-iwas palalo ng tingin. Natulala siya saglit pagkatapos ay ngumiti. Bakit ka nag-alala? Nakangising tanong niya. This time, may halo ng pang-aasar ang paraan ng pagkakatanong niya. Naginit ang ulo ko at tinulak ang dibdib niya. Pero hinawakan niya lang iyon at inilagay sa gilid ko. Halos magkadikit na ang mga dibdib namin. Pakiramdam ko ay maririnig na niya ang malakas na pintig ng puso ko. Malamang, boss kita. Sigaw ko. Nilalabanan ang kaba dahil sa titig niyang nakakapagpahina. Yun lang? Tanong pa niya. Hindi ko alam kung anong gusto mangyari na lalaking ito. Oo. Sagot ko. Kumunot ang noo niya at tinagilid ang ulo. Parang may sasabihin pa siya pero ewan kung bakit ayaw niya pang sabihin. Bakit? Tanong ko nang ilang sandali na ang nakalipas ay nakatitig pa rin siya sa akin. Parang may iniisip na kung ano. I still wanna kiss you. Sabi niya. Nalaglag ang pangako. Shit, ano ba dapat kong isagot? Bakit napaka-direct to the point na lalaking to? Kapag gusto niyang manghalik, sinasabi niya talaga. Hindi ba pwedeng gawin na lang niya agad? Charot, joke lang. Tigilan mo ako. Sabi ko sabay tulak sa kanya at nagtangkang tumayo pero masyado siyang malakas. Isa, ano ba? Hindi na ako nakapagsalita nang sa ilinin niya ng halik ang aking mga labi. Nagsimula na ring maglikot ang mga kamay niya. Malakas ang aircon sa kwarto pero pakiramdam ko ay ang init-init ng paligid. Halos mapasinghap ako nang tumigil siya sa ginagawa at umayos ng higa sa gilid ko. Yumakap agad siya at isiniksik ang muka sa leeg ko. Nararamdaman ko ang pagtama ng mainit na hininga niya doon. My head hurts. Bulong niya. Sinilip ko ang mukha niya at inirapan. Ano ba kasing iniisip mo at naaksidente ka? Usisa ko. Naramdaman ko ang paghigpit ng yakap niya at pagpatong ng kaliwang kamay niya sa aking kanang dibdib. Pinalo ko agad ang kamay niya. Grabe, ang likot-likot ng kamay. Yuh, rinig kong sabi niya. Kumunot naman ang noo ko. Iniisip ko kung paano ako magsusorry sa'yo. Bulong niya at inilagay na naman ang kamay niya sa dibdib ko. Pinigilan ko yun pero ibinalik din niya. Napabuntong hininga ko. Para yun lang na wala ka na sa sarili. Irap ko. Bumuntong hininga siya at lalo pa ako niyakap. Huwag mo na akong sermonan please. Kasi mamaya siguradong lagot ako kay Lola. Nakangusong sabi niya at tinalikan ng leeg ko. Napapitlag ako dahil sa ginawa niya. Nagsimula na namang maglikot ang kamay niya. Nalaki ang mga mata ko pero bago pa ako makapag-react, nakarinig na kami ng tawag mula sa labas ng pinto. Riza? Sir Justin? Handa na po ang hapunan. Pinapatawag na kayo ng lola niyo. Boses ni Elsa. Napatingin ako sa orasan at nakita kong malapit ng mag-alas 7. Nagpatuloy pa rin siya sa paglilikot na parang walang narinig. Pinalo ko ang braso niya. Sige Elsa, susunod na kami. Sigaw ko at nilungon sa Attorney Justin na nakasimangot na. Napailing ako. Okay. Rinig ko pang sigaw ni Elsa bago narinig ang mga yabag niyang palayo. Baba na tayo. Lagot ka ngayon. Nakangisi kong sabi sa kanya pero imbis na pakawalan ako, ay lalo niya lang akong hinapit. Attorney, mamaya na.
Pagpipilit niya, umiling agad ako, tinawakan ng braso niya. Hindi pwede, naghihintay ang lolo't lolo mo. Sabi ko at buong lakas na tinanggal ang braso niya sa bewang ko. Hindi siya natinag. Sa halip ay bumangon siya at umibabaw sa akin. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Shit, ang landi talaga na lalaking to. Ngumisi siya at kiniyumos agad ako ng halik. Nang hina ang kamay kong tumutulak sa kanya. Hinawakan niya iyon at iginiya para mapakapit ako sa leeg niya. Hindi ako makapaniwala na kahit sobrang pilyon niya, ay napakarahan ang paghalik niya sa akin. Para bang ingat na ingat siya habang nilalasap ang aking mga labi. Natigil lang siya sa ginagawa na makarinig ulit kami ng sunod-sunod na katok. Tom! Mahinang mura niya at iritadong nilingon ng pinto. Nakagat ko ang ibabang labi para magpigil ng tawa. Pulang-pula ang tainga niya, talatang bitin na bitin. Riza, pinapatawag na ulit kayo ni senyora. Boses ulit ni Elsa. Tell her we're not eating. Nalaki ang mga mata ko at tinakpan ang bibig niya. Pasensya na Elsa, may tinapos lang kami. Pababa na ka mo. Sigaw ko at tiningnan ng masama si Attorney Justin. Sige, sasabihin ko na lang. Sagot niya at umalis na. Tinanggal ko ang pagkakahawak ko sa bibig niya. Sumimangot agad siya at dinilaan ng ibabang labi. Hindi ko maiwasang mapatitig sa mapupulan niyang mga labi. Ang galing humalik ng loko. Naiinis na umalis siya sa ibabaw ko at tumihaya sa kama. Nilangon ko siya. Ngayong nakatagilid siya sa akin, ay lalong nadipina ang matangos niyang ilong. Kumunot ang noo niya at ginulo ang buhok. Natawa ko. Frustrated much? Pagagalitin na nga ako. Masaya ka pa? Nakasimangot niyang sabi. Pinitik ko ang ilong niya. Sino kasing hindi nag-iingat? Tanong ko at nagtaas ng kilay. Umuso siya at ginulo ang buhok. It wasn't my fault. Aminado naman yung munti ko ng makabanggaan na siya yung may kasalanan. Paliwanag niya. Napasinghap ako. So muntik na pala siyang makabangga? Shit, buti na lang at yun lang ang natamo niya. Nag-init na naman ang ulo ko at nahampas ko ang braso niya. Takang napatingin naman siya sa akin. Para saan na naman yun? Gulat na tanong niya habang hinihilot ang brasong pinalo ko. Bumangon ako at nakasimangot na hinarap siya. Mag-iingat ka na sa susunod. Sermon ko. Bumangon din siya at kinabig ako palapit sa kanya. Napamaang ako. Opo, hindi na mauulit. Sabi niya at hinigpitan ng yakap sa akin. Gumanti ako ng yakap. Kumalas siya at akmang hahalik na naman ang pigilan ko. Bumaba na tayo. Naghihintay na sila. Sabi ko. Bumuntong hininga siya at tumitig pa muna sa akin. Nagtaas ako ng kilay. Ano, tara na. Napatigil ako sa pagsasalita nang mabilis na halikan niya ako at tinatak ng patayo. Let's go. Sabi niya at magkahawak kamay kaming lumabas ng kwarto. Panay ang sermon sa kanya ng kanyang lola habang kumakain kami. Halos hindi na siya makakain ng maayos. Naiinis din ako sa nangyari sa kanya pero kapag naiisip ko ang dahilan kung bakit siya na aksidente ay lihim na napapangiti ako. Magsusorry lang ay magbibigay pa ng flowers. Sweet lang ng dating, di ba? Hindi naman itong unang beses na nabigyan ako ng bulaklak pero hindi naman ako mahirap i-please. Na hindi nga kami humahantong ni Brian sa ganito noon. Kapag nag-aaway kami, nagsusorry lang siya agad at pinatatawad ko na. Kaya nang aminin niya sa akin na meron siyang iba, ay agad ko siyang pinakawalan. Nagulat siya noon dahil ang ina-expect niya ay matatanggap kong dalawa kami sa buhay niya. Kaya niya iyon inamin sa akin. Madali ako magpatawad pero hindi pa ko nasisiraan ng bait para hayaan siyang harap-harapan akong pagtaksilan. Napaka-immoral ng gusto niyang mangyari. Hindi porke mahal ko siya noon ay hindi ko na kayang mawala siya. Nabuhay ako ng ilang taong wala siya kaya bakit ako magpapakatanga para wag siyang mawala? Hayaan mo na munang kumain ng apo mo. Paano makakakain yan panay ang sermon mo? Saway ni Lolo kay Lola. Nang makitang tumigil na sa pagkain si Attorney Justin, nakakunot ang noon niya at nakatungo habang ang mga kamay nasa kandungan. Para siyang batang may nagawang mabigat na kasalanan. Lumapit ako ng konti para igiya siya para ipagpatuloy pa ang pagkain. Kung kailan nagbinata, saka ka naman naging padalos-dalos sa pagmamaneho. Kita mo nga, pinag-alala mo pa pati ang nobya mo. Sermon pa rin ito. Lalong tumungo si Attorney Justin at nagkamot ng batok. Nilangon ko si Lola. Okay na po Lola, pinagalitan ko na po siya kanina.
Sabi ko para matigil na siya sa kakasermon sa apo niya. Kinuha ko ang kamay na Attorney Justin at iginiya iyong pabalik sa ibabaw ng mesa. Kumain ka na ulit. Sabi ko, nakasimangot na nilingon niya ako. In full? Nakangusong sabi niya. Busog na ako sa sermon niyo. Rinig ko pang bulong niya. Pinandilatan ko siya pero inirapan niya lang ako. Your mom will hear about this. Rinig kong banta ng lola niya. Lalong napakamot sa ulo si Attorney Justin. Hiyaan mo na. Intayin mo makauwi ang dalawa dito sa Pilipinas bago mo sabihin. Baka mag-alala lamang iyon doon. Mahinahon na saway ni Lolo. Total ay ayos lang naman si Justin. Kunting sugat lang yan. Natural lang ang maaksidente. It's inevitable. Ngayon lang naman nangyari iyan. Ako nga ilang beses nang nabangga nung nagsisimula pala ako mag-drive. Mabuti nga si Justin ay ngayon lang. Mahabang sabi ni Lolo. Umirap naman si Lola sa kanya at inarapan din si Attorney Justin. Kumain ka na. Ulit ko pero umiling lang siya. Ang tigas talaga ng ulo na isang ito. Kinuha ko ang kutsara niya at kumuha ng pagkain at itinapat iyon sa bibig niya. Tapatingin siya sa akin. Tinaasan ko lang siya ng kilay at ginalaw ang kutsarang hawak ko. Ibinukad niya ang kanyang bibig habang hindi binibitawan ang titig sa akin. Napalunok ako at pinamulahan ng muka nang makita ko ang panonood ng lolo at lola niya sa amin. Salamat ka talaga at maalaga ang nobyo mo, Justin. Naiiling na sabi ni Lola. Ngumiti si Lola at pinagpatuloy na ang pagkain. Nakita kong titig na titig pa rin siya sa akin kaya inaabot ko na sa kanya ang kutsara niya at inayaan siyang kumain. Nagpatuloy siya sa pagkain at naging maagap siya sa paglalagay ng pagkain sa plato ko. Busog na ako. Sabi ko na nakita kong maglalagay pa siya ng kanin sa plato ko. Nanliit ang mga mata niya. Your body is fine with me. Don't be too conscious about your figure. Kunat ang noong sermonya. Nag-init ang pisngi ko nang mapasulyap kina Lola. Alaw na alaw siya sa ginagawa ni Attorney Justin na pag-aasikaso sa akin. Nang matapos ang hapunan ay nanood ulit kami ng TV sa sala. Magkatabi kami sa sofa at nakapalibot ang kaliwang braso niya sa bewang ko. Panay din ang hilig niya at bulong ng kung ano-ano sa akin. Kung alam ko lang ay sinasadya niyang halikan ng tenga ko. Halos hindi ko na maintindihan na pinapanood dahil ang buong atensyon ko ay nasa kanya kahit hindi ko siya tinitingnan. Pumilig na naman siya sa balikat ko at bumubulong. Ay, nakakakilabot. I remember the last time we watched movie here. Bulong ulit niya nang minsang mag-commercial. Kasalukuyan kaming nanonood ng teleserye. Bakit? Anong meron? Tanong ko habang hindi inaalis ang tingin sa TV. Narinig ko ang ngisi niya at pumilig muli palapit sa akin para makabulong. You closed your eyes when the characters were about to kiss. Sabi niya sabay halik sa gilid ng tenga ko. Napapitlag ako at itinagilid ang ulo. So? Ano nakakatawa? Pambabara ko. Humilig ulit siya at tinapat ang bibig sa tenga ko. Wala. You just looked amazing. Bulong niya at nagtagal ang bibig sa tapat ng tenga ko. Kunot noong nilingon ko siya at pasimpleng sinipat sina Lola na busy sa panonood. Inaakit mo ba ako? Hindi ko na napigil ang tanong. Nakakawala sa concentration ang ginagawa niyang paghalik-halik sa tenga ko at ang pag-aplos-aplos niya sa bewang ko. Kala naman niya hindi ko napapansin. Humilig ulit siya palapit sa akin at bumulong. Bakit naakit ka ba? Tanong niya at mabagal na hinalikan ng tenga ko. Napapikit ako ng mariin at kinurot ang tagiliran niya. Umalakak siya sa tenga ko kaya pasimpleng itinulak ko ang mukha niya. Aren't you sleepy yet? Maya-maya ay tanong niya. Nang lingunin ko siya, ay may pilyong ngiting naglalaro sa mga labi niya. Naliliit ang mga mata ko. Tumawa siya at bumalandra na naman ang kanyang mga dimples. What? Maang na tanong niya pa. Patulog ka mag-isa. Alam ko kung anong nasa isip mo, attorney. Tigilan mo ako. Mariing bulong ko. Kumalakak siya ng mahina at kinagat ang ibabang labi para magpigil ng tawa. Bakit? Ano bang alam mong nasa isip ko? Ganting bulong niya pa habang nakakagat labi. Nag-iwas ako ng tingin sa labi niya. Ang pula-pula ng labi niya. Natutokso akong abutin iyon. Ewan ko sa'yo. Inis na bulong ko tumalukip-kip. Ang lakas ng loob niyang akit-akitin ako sa harap ng lolo't lola niya. Letter S. Rinig kong bulong niya. Kumunot ang noo ko at tinitigan siya. Letter S? Ulit ko.
Nagpigil siya ng ngisi. Bago tumango at tumilig ulit palapit sa akin. Yes, honey. We're gonna make that letter S. Bulong niya. Letter S? Ano bang letter S na sinasabi ng mokong na to? Letter S? Nanlaki ang mga mata ko nang mapagtanto ko kung ano iyon. Letter S? As in, sex? Agad na nag-init ang ulo ko, tinampas siya. Wala na akong pakialam kung makita kami nila Lola. Aba, napaka-herodos talaga na lalakong to. Oh, why? Reklamo niya at pinigilan ang kamay ko. Sinamaan ko siya ng tingin at humilig palapit sa tenga niya. Gigil na gigil ako sa kamay niya ng lalaking ito. Letter S ha? Ikaw sapakin kaya kitang manyakas ka. Mag-letter S ka mag-isa. Buisit. Mariimbulong ko at kinagat ang tenga niya. Nakita kong napakagat siya sa ibabang labi at tinawakan ng ulo ko at bumulong. We're gonna sleep. Pinagdiinan pa niya ang salitang sleep. Anong letter S bang nasa isip mo ha? Bulong niya. Napatitig ako sa mukha niya. Nagtaas siya ng kilay sa akin. Napanunok ako. Letter S? Sleep? Matutulog lang kami at hindi mag... Oh shit. Maring napapikit ako at napatakip sa muka. Ramdam ko ang pag-akyat ng dugo ko sa muka. Kumalakak siya at pinulupot ang braso sa bewang ko. Napatingin na si na Lola sa amin. Hindi ko alam kung anong isinanyos ni Attorney Justin sa kanila pero agad yung ibinalik nila ang atensyon sa pinapanood. Diyos ko po, nang dahil sa lalaking ito ay nagiging corrupted ng utak ko. Stop imagining things. Darating din tayo dyan. Bulong niya pa habang yakap-yakap ako. Naginit ang pisngi ko at hinampas ang balikat niya. Tumawa siya at masuyong hinalikan ako sa pisngi. Napatingin ako kina Lola pero busy sila sa pinanonood at mukhang walang pakialam sa amin. Sinamaan ko siya ng tingin. Tigilan mo ako. Mariimbulong ko at kinurot ang tagiliran niya. Hinuling niya ang kamay ko at tumawa. Inaano ba kita? Mamaya pa naman kita hindi titigilan sa kwarto. Nakangising bulong niya. Shit, napakapilyo. Isa. Saway ko sa kanya. Lalo siyang ngumisi. Anong isa? Mamaya ka magbilang pag nasa kwarto tayo. Mapang-akit na bulong niya. Anak nang. Ikaw magbilang ng hampas mamaya dahil hindi kita titigilan. Mariimbulong ko. Tumaas ang kilay niya at saka humilig palapit sa akin. Wala akong alam bilangin kundi rounds. Bilyong-bulong niya at tinawakan agad ang kamay ko. Anticipating the punch I am about to give him, tumawa siya nang marinig ang mura ko. I really like it when you're mad. You're blushing too much. Bulong niya. But I will like it even more if you blush. Beside me, in bed. Nangaakit na sabi niya. Napapikit ako ng mariin. Halos mawala na ang mata niya sa kakangiti nang makita ang reaksyon ko. Nanggigigil na humilig ako sa kanya at walang sabi-sabing kinagat ang balikat niya. Halos mapamura siya sa sakit. Tiningnan ko siya ng masama. Nung nagsabog ang Diyos ng kapilyuhan at kalandian, sinalo niya ring lahat. Justin's personal voice. Good night po, Lolo. Lola. Rinig ko pang sabi ni Riza bago kami umakyat sa taas para matulog. Inakbayan ko siya at hindi ko maiwasang mapatawa nang hawiin niya ang kamay ko. Tiningnan niya ako ng masama nang marinig ang tawa ko. Kaligayahan mo na ba talagang bisitin ako, ha? Nagtitimping tanong nito habang binubuksan ang pinto ng kwarto. Natawa na naman ako. He can't help it. Ang sarap-sarap niyang asarin lalo at ang dali-dali niyang mapikon. Lalo kapag hinahawakan ko siya. Pikon ka kasi. Nangaasar na sabi ko at inakbayan ulit siya. Tinabig niya ulit ang kamay ko pero agad ko na siyang hinapit palapit sa akin nang makapasok na kami sa kwarto. Agad na nilak ko ang pinto at saka binalingan siya. Buisit ka kasi. Inis na singhal niya sabay tulak sa akin pero hindi ko siya hinayaang makawala. Ngumiti ako nang nakakaloko. I'll just take a quick bath. Hintayin mo ko. Tabi tayo matutulog. Nakangising bulong ko sa kanya. Lalo siyang napikon at pinagsasapak ang dibdib ko. Natawa ako at hinuli ang kamay niya. Tigilan mo ko sabi. Pikon na siya. Lalo akong tumawa at tinawakan ng mukha niya. Ang init ng ulo mo. Hindi ka pa naglilihin yan ha? Pangaasar ko sa kanya.
Pinalo niya ulit ako sa dibdib. Bitawan mo nga ako! Sagaw niya. Nakagat ko ang ibabang labi at napatingin sa dingding. Nasa kabilang kwarto lang sina Lolo kaya kung hindi siya titigil sa kakasigaw ay maririnig kami. Nakita ko napatingin din siya doon at mukhang nakuha ang nasa isip ko. Ang ingay mo? Sabi ko at hinuli ang mga labi niya. Natahimik siya matapos ko siyang halikan. Ngumisi ako. There, ang sarap mong patahimikin. Bulong ko. Sumimangot siya at itinulak ako. Hinayaan ko na siyang kumawala at tumuloy na sa banyo para makaligo. Nakita ko pa siyang nagdadabog na sumampas sa kama. Tanasan ko siya ng kilay nang makitang tinitingnan niya ako ng masama. Umirap siya at saka tinabunan ang mukha ng comforter. Napailing na lang ako at nakangising pumasok na sa banyo. Pagkatapos kong maligo ay tulog na yata siya. Wala na ang comforter sa kanyang mukha at nakalagay na lang iyon hanggang sa tapat ng bewang. Agad na nagbihis ako habang sinusulyapan siya. Nakatihaya siya ng higa at nasa medyo gitna ng kama. Mukhang ayaw talaga niya akong patabihin. Napailing ako at lumapit na sa kama. Tumagilid ang ulo ko at sinilip ang mukha niya. Mukhang tulog na talaga. Dahan-dahang sumampa ako sa kama at humiga sa tabi niya. Tanitigan ko ang mukha niya at ang labi niya ay bahagyang nakaawang na parang nangaakit. Don't let Justin. Get a hold of yourself. Sa kakatitig sa kanya ay lalo kong napagtantong gusto ko talaga siya. Kanina nang malaman kong nag-alala siya sa akin kaya siya umiyak, ay sobrang kaligayahan ang naramdaman ko. She's concerned and I can't help but feel happy about it. I like her. I know I do. Tama nga ang sabi ni Lolo na mahuhulog ako sa kanya. Though she's too stubborn, that alone can't stop me from liking her. Kaya pala, gusto ko siyang makita at makasama palagi. Kaya pala gustong gusto ko siyang asarin dahil gusto kong kausapin niya ako. Kaya pala naiinis ako kapag nagkaka-interest siya sa ibang lalaki. Nagseselos ako. Damn it. I didn't recognize it at first cause that was actually the first time I got jealous. And to think that she's not actually my real girlfriend. I got jealous even though I know the real score between us. She's not even my possession but I am too possessive of her. Have I really gone mad? Is this even real? Posible bang mangyari ito? Falling for someone this much in a span of just 1 month? The heck, that was fast. I don't know what the hell is happening to me. Basta ang alam ko ay gusto ko siya and I'll make her fall for me too bago pa kami makabalik sa Manila. Huminga ako ng malalim at tinitigan ulit siya. She's not even beautiful. Well, she's cute, lalo na pag naiinis pero nagagawa niya akong baliwin sa kanya. Paano niya nagagawa iyon? Paano nangyaring hinahanap-hanap ko siya? I think I'm completely losing my mind. Bulong ko habang nakatitig sa kanya. Umayos ako ng higa at lumapit pa sa kanya. Nakagat ko ang ibabang labi ng may maisip. Dahan-dahan bumangon ako habang hindi inaalis ang titig sa kanya at saka dahan-dahang pumuesto sa ibabaw niya without touching her. I will just do one kiss before I sleep. Total, tulog na naman na siya. Hell, yeah, I've never been this desperate to even try to steal a kiss before. Alright? Maingat ang ginawa kong pagpwesto sa ibabaw niya. Nakatukod ang dalawa kong kamay sa magkabilang gilid. Tumitig pa ako saglit sa mukha niya bago dahan-dahang yumuko para mahalikan siya. I tilted my head and was ready to kiss her when suddenly, she opened her eyes. Tom, agad na napaangat ang mukha ko at bumagsak sa kabilang side ng kama. Just what the hell are you doing, Justin? Akala ko tulog na siya. The hell? Anong ginagawa mo? Rinig ko pang tanong niya sa boses na parang naantala galing sa pagkakatulog. Nagising ko ba siya? Pero nag-ingat naman ako. I just wanna sleep on this side. Mukhang mas okay dito. Palusot ko. Hindi siya nagsalita at nakatingin lang sa akin kaya nilingon ko na siya. Sus! Sabi niya sabay irap at agad akong tinalikuran. Napatutup ako sa noo dahil sa kahihiyan. Tom! Ilang sandali pa bago ako nakakilos para kunin ang unan sa kabilang side. Dahan-dahan akong humilig palapit sa likod niya para abutin iyon pero agad siyang lumingon nang tumama ang braso ko sa balikat niya.
Yung unan, kukunin ko lang. Sabi ko at nag-iwas ng tingin. Ang lapit ng mukha niya and God, I am so tempted to kiss her again. Hindi niya inaalis ang titig sa akin habang inaabot ko ang unan. Oh shit, stop staring at me. Baka hindi ako makapagpigil. Agad akong nahiga nang makuhang unan. Bumantong hininga ako at pipikit na sana nang biglang namatay ang ilaw sa lampshade kasabay ng pagtigil ng aircon. Napatili siya at tumikit sa akin. I bit my lower lip when I felt her soft breast touch my chest. Ano nangyari? Parang natatakot na tanong niya. Walang kuryente? I think so. Sabi ko at yumakap sa kanya. Naramdaman ko ang pagtutol niya sa ginawa ko pero hindi ko siya hinayaang makawala. Teka nga, ayan ka na naman eh. Sabi niya. Tumawa ako ng mahina at lalong hinigpitan ang yakap sa kanya. Ilang sandali pa ay bumalik na ang kuryente at kitang-kita ko ang panliliit ng mga mata niya sa akin. Bitaw nga, may kuryente na. Sabi niya pero umiling lang ako. So, I can't hug you when there's a light? Sige, I'll turn it off if you want. May ilaw o wala, tigilan mo ako. Ano ba? Nananansyon ka lang eh. Reklamo niya pa. Ngumiti lang ako at lalo pa siyang niyakap. I rested my face in her neck. Narinig ko ang buntong hininga niya. Ganun ba kalakas ang pagkakauntog mo at naging ganito kakalandi? Rinig ko pang sabi niya. Natawa ako at hinalikan ang leeg niya. Napayuko siya at pinalo ang braso ko. You smell good. Sabi ko at lalo pang inamoy ang leeg niya. Tinulak niya ang ulo ko at kunot noong hinarap ako. May sanib ka ba, attorney? Tanong niya at biglang nalaki ang mga mata. Don't tell me, namatay ka talaga sa aksidente kanina tapos kaluluwan mo na lang to. Sabi niya tinusok-tusok pa ang pisngi ko. Hindi ko napigilang matawa dahil sa sinabi niya. Agad akong humilig palapit sa kanya at pumasto sa ibabaw niya. Try to kiss me and then decide kung kaluluwa na lang ba ako. Bulong ko at agad na siyang hinalikan. Her lips were soft na parang kapag madidiinan ko ng halik ay baka masugat. I kissed her gently and slowly, caressed her skin, and she started kissing me back. John, tell me to stop please. If you won't, I wouldn't be able to stop myself. Hinihintay ko ang pagtutol niya pero mukhang dalang-dala na rin siya. Lalo kong pinalalim ang halik. But suddenly, her phone rang. Naramdaman ko ang paggalaw niya at ang pag-aalinlangan ko sasagutin iyon o hindi. Umangat ang tingin ko sa kanya. Tumingin lang siya sa akin saglit at inabot ang phone sa gilid. Saglit. Napatingin pa siya sa akin bago sinagot ang tawag. Bes. Sagot niya. Napapikit ako ng mariin. Nice timing, ha? Ha? Papatulog na sana nung tumawag ka? Utal niyang sabi at sinulyapan ako. Tumas ang kilay ko at pinagpatuloy ang paghalik ko sa leeg niya. Pasimpleng kinurot niya ang braso ko at binandilatan ako. Sumimangot ako at yumakap sa kanya. What? Tanong ko. Nanlaki ang mga mata niya at agad na tinakpan ng phone at sanaan niya sana tumahimik ako kundi babatukan niya ako. Napangisi ako at napailing. Wala yun. Sige bes, good night na. Kita na lang tayo pagbalik ko dyan. Okay. Love you too. Sabi nito bago ibinaba ang tawag. Sumimangot ako nang marinig ang huling sinabi niya. Pinalo niya naman ang braso kong nakayakap sa kanya. Ang ingay mo, nakakainis. Sabi niya. So you mean that? Tanong ko. Kunot noong tiningnan naman niya ako. Ang alin? Tanong niya. Yung I love you too mo sa kanya. Sabi ko. Tumaas naman ang kilay niya. Of course. Best friend ko yun, kaya mahal ko yun. Sagot niya. Lalo ako sumimangot. Fine, but why the hell do you have to say that in front of me? Hindi ko na napigilang bulalas. Lalong tumaas ang kilay niya at nanliit ang mga mata. At bakit naman hindi ko pwedeng sabihin yun sa harap mo, Ber? Nakataas ang kilay niya. She really didn't have any idea, ha? I'm jealous. Can't you see? Nagsaselos ako. Singhal kong pabalik. Kitang-kita ko ang pagkakalaglag ng panga niya at pagkatulala sa harap ko. Ano? Ano sabi mo? Tanong pa niya. Parang gulat na gulat at hindi makapaniwala. Nagsaselos ako. Ulit ko at hinatak ang kumot at tinalikuran siya.
Bakit kailangan pa ipaulit? Naiinis na bulong ko at agad nang pumikit. Ilang sandaling hindi siya nakagalaw bago ko naramdaman ang pag-aayos niya ng higa. Bakit ka nagsiselos? Rinig kong tanong niya, maya-maya. Napapikit ako ng mariin at saka iritadong hinarap siya. Nagulat pa ako nang makita ko siyang nakatagilid ng higa, paharap sa akin, at halos nakauna na rin sa unan ko. Isn't it obvious? Salip ay tanong ko at nag-iwas ng tingin. Tom, why is it hard to confess? Bakit palaging ang hirap gawin pagdating sa kanya? Hindi ako assuming na tao, attorney. Kaya kung hindi mo sasabihin kung bakit, iisipin kong trip mo lang talaga magselos. Naka-ismid na sabi niya. Humugot ako ng malalim na hininga bago siya sinagot. Well, you can assume now. Dahil totoong nagsaselos ako sa best friend mo o kahit kay Christian. Sagot ko habang hindi nakatingin sa kanya. Bakit nga? Tanong pa niya. Naiirita na ako. Bakit ka nga nagsaselos? Anong dahilan? You really don't get it? Tanong ko. Nakita ko nagpigil siya ng ngiti bago umiling. Natatawa siya. Tromit, pakaramdam ko namula ako dahil doon. You don't get it? Kaya sabihin mo. Sabi niya pa. This time, mahahalata na talagang natatawa siya. What the hell? Umingos ako't inirapan siya. Alam mo naman itatanong pa. Forget it. Inis na sabi ko sabay talikod sa kanya. Narinig ko ang tawa niya pagkatapos ay naramdaman ko ang braso niya sa bewang ko. Pumikit ako ng mariin. Bakit nga kasi? Natatawang tanong niya at napaiktad ako ng kilitiin niya ako sa tagiliran. What the hell? Napipikong reklamo ko pero hindi siya nilingon. Tumawa ulit siya at kiniliti ako. Iyon mo talagang sabihin? Natatawang tanong niya. I said forget it. What the? Stop it, Riza! Saway ko dahil kiniliti niya ulit ako. Napaharap na ako sa kanya at agad sinalo ang mukha niya at siniil ng halik sa labi. I kissed her gently and passionately na parang sa pamamagitan noon ay masasagot ko ang tanong niya. Humihingal kami pareho nang matapos. Now, do I still have to answer you? Bulong ko habang humihingal pa. Saglit na tumitig siya sa akin at tumango habang nakangisi ng nakakaloko. Nanliit ang mga mata ko at agad nilapit ang mukha sa kanya pero tuluyan na siyang natawa. Maligo ka muna. Natatawang sabi niya at agad inayos ang sarili. Napangiti ako at hinila siya palapit sa akin. Sure, kahit araw-araw pa. Sabi ko at hinalikan ang noo niya.